Alrighty. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. It is once again another Sunday, no, sa atin hong Kapihan Live, and we are actually live in both sa atin pong Kapihan Live page, and also in Facebook, and also here in TikTok. So let us share po yung ating ang ating pong page natin, no? So just give me a moment. Let me just share yung ating page and also ang ating pong TikTok. So, hold on. Okay. So, just give me a moment on this one. Alright, para po sa mga nakikinig na sa ating TikTok and sa ating pong Kapihan Live natin, just please start sharing ang ating link. Just give me a moment. Okay. Hold on lang po at tayo ay we're trying to get everyone to be online with our Facebook. Hold on. Pagpasensyahan na at wala kasi sila Arnie. Arnie normally does this for us, so just give us a moment. Okay. Okay, so there we go. We're posting na po. We are live in our Kapihan Live page and now also in our TikTok natin. So, ladies and gentlemen, please just bear with me, no? We are trying to do live in both para po maabot natin yung ating mga nasa locations that they don't have TikTok or they are not allowed to have TikTok, and at the same time I am trying to yung gawin pa rin ho natin yung ating TikTok sa ating live sa ating TikTok. So, okay. So, we're gonna go ahead since now it is live. Please start sharing na po. If you are in Facebook, you can go to our Kapihan page natin, Kapihan Live page, and you can start sharing that. We are live there. We are streaming there and also dito po sa ating TikTok. So, para po sa mga gustong mag-comment, no, sa atin pong dito sa ating TikTok or anything, if you want to join me, I would open it. I'm waiting for Miss Jen to join me, but I think she's also still on the road, no, and Arnie is somewhere as well. So nevertheless, we are going to be continuing po sa ating topic in our Kapihan. Ang ating topic ho this Sunday ay yung 13-month pay. No? Ano nga ba ang gagawin mo? Because this is now the time of the year that we get the 13-month pay. In other countries, in other locations po, they call it their bonuses. No? So it's like a full month of extra bonus. There are others that's actually 2 months of extra bonus, no? Or extra pay. And there are others that's even more than those. So, dito ho, pag-usapan natin, ano nga ba ang ating gagawin pagdating po sa ating mga extra na matatanggap. No? A lot of us have a lot of pending already na bayarin. Marami po na nagsasabi na, hinihintay ko na yung aking 13-month pay pang bayad ng utang o hinihintay ko na kasi pambili yan ng mga regalo. No? It's normal that we do this. It's normal that these are the things that yung nasa atin pong plano or pag-iisip natin. No? So, ngayon ho, ang pag-usapan natin, bigyan natin kayo ng mga iba't ibang pwedeng gawin para po sa ating 13-month pay. Ladies and gentlemen, it is very, very crucial po. Especially this time of year na tayo ho ay nagsisimula ng magplano, nagsisimula na ho na sinasabi nating yung mga pwedeng gawin that could actually change
the course of our life. Okay? I'm gonna repeat that. There are a lot of things na pwede nating gawin that it's not just yung iyong bulsa po ang magbabago, but it is more like ano ang pwede mong gawin ngayon na magbago po ang bukas mo. So ladies and gentlemen, this is a way for us to reach a lot of people. Ano ang suggestion natin sa atin pong pagkakapera? Ano ang suggestion natin sa atin pong mga makukuha na pera na pwedeng baguhin po ang ating bukas? Ladies and gentlemen, think of it this way. No? Sa isang buong taon, ikaw ho ay sumisweldo kada araw, kada linggo, kada buwan. May mga bayarin ka po. Nababayaran mo yan. No? Nakaplano ka na. And up to this time of year, you've been paying your bills. No? You've been paying the things that you need every single day, every single week, every single month. The thing is, meron hong dadating na extra na wala doon sa plano mo. Wala doon sa ating kada araw, kada linggo, kada buwan na dumadating. So, ibig sabihin po, ito yung pagkakataon na kung ano yung kinulang ka sa mga ibang buwan na nakaraan, ito po yung ating panghabol. O kaya, kung ano po yung medyo hindi natin nagagawa doon sa mga ilang buwan nung taon na ito, ito ho ang ating pwedeng gawin na solusyon. Ladies and gentlemen, the 13-month pay or the bonuses are a way for us to catch up, are a way for us to change what's for next year. So kung tayo po ngayong taon na ito ay masyado tayong, let's just put it this way, nagipit, no? O kaya etong taon na ito ay masyado ho tayong nagkakaroon ng mga paghahabol o kaya sasabihin natin na ililimita natin ating sarili, saka na lang, eto pong panahon ngayon, ang ating pangbawi. Right? So, yan po yung ating things, no? Things to consider na topic natin ngayon sa ating 13-month pay. So, if any of you who wants to suggest, no? Ilagay nyo po sa comment box, ilagay nyo dyan kung ano yung gusto ninyong, pwede bang gamitin sa ganito? Di ba? Ilagay niyo po dyan and we'll discuss it. No? So, the first thing po na sasabihin ko para ano ang iyong gagawin, no, doon sa ating 13-month pay, ang unang-una ko pong suggestion, no, huwag mong isipin na kasama yan sa payroll mo. Huwag mong isipin na kasama yan sa iyong sweldo. Okay? A lot of us will start thinking na, for next year, ganito kasi ang aking kikitain. Ganito kalaki. No? Kasama si 13-month. Pero kung what if ang ating pong gawin ay hindi mo talaga sinama si 13-month? What if kung ang iyong iisipin ay ang sweldo mo ay kung ano ang natatanggap mo kada buwan? Hanggang dun lang. Huwag mong isipin na merong dadating na 13-month. Huwag mong isipin na merong dadating na bonus. Huwag mong isipin na habang nagpaplano ka kung anong gagawin mo sa susunod na taon, ay may dadating kasi na bonus. What if you just start thinking of budgeting whatever that's you're actually getting every single month? What if you're just budgeting exactly what you have been doing for the past year? Up to this date, no? Ngayon po ay Nobyembre, and a lot of us are still on vacation in the Philippines, no? Because it is a long weekend, and that's one of the reason kung bakit wala po si Miss Laarni ngayon. But eto ho ay dito sa atin pong Kapihan Live, no, in IMG, hindi ho tayo humihinto, no, sa atin hong topic natin. Pero imamatch ko po 'yun sa hindi rin ho tayo humihinto sa ating kung ano man ang nasa bulsa natin, di ba? Hindi rin ho humihinto ang ating mga gastusin. Just because na malapit na ho ang mga
ang mga holidays natin just because na tayo ho ay nasa bakasyon ngayon ay humihinto ba ang ating responsibilidad? Di ba po? Hindi naman. So therefore, we have to really talk about ano ang ating pwedeng gawin sa mga dadating. Whether it is coming from your bonus, your 13-month pay. At meron pa akong iba. Dagdag ko dyan. No? Yung mga nagpapaluwagan. That there are others that they do it na, ang kanilang paluwagan ay makukuha ng end of the year. Ladies and gentlemen, that's the same thing. No? But the point po is, anong gagawin mo? Anong gagawin mo kung may matanggap ka na extra na pera? Whether you call it a paluwagan, a bonus, a 13-month pay, extrang kita, no? Anong gagawin mo? So dito ho sa IMG, dito sa International Marketing Group, what you see on the screen if you are in Facebook, no? But here sa TikTok, you don't get to see yung atin hong campaign which I left behind me sa virtual na background. Dito ho sa IMG, we have a campaign of 30M by 30. 30 million families by year 2030 that we wanted to educate. So yan ho ang pangangampanya ni International Marketing Group. So basically ho, ang ating pakay, kung tama man sinasabi kong pakay natin, you know who you are. Message me if that is wrong. But ang atin hong pakay, no, dito ay mabigyan natin ng ibang magagawa, no, ng ibang goal natin sa atin pong pagkakapera. So now we are saying that we are gonna be getting an extra money. So what will you do? What are you gonna do with the extra money na dadating sa pera mo, sa palad mo? Ladies and gentlemen, sa IMG po, we have something that we call abundance formula. No? International Marketing Group, we have this, what we call na abundance formula. Abundance formula is there, whether it is maliit na pera o malaking pera. No? Abundance formula is being applied whether ito ho ay nanggaling sa ating sweldo, ito ho ay nanggaling sa ating komisyon, ito ho ay extra pera o ito ay aginaldo lamang. No? We apply the abundance formula. So ano nga ba si abundance formula? Abundance formula po is basically out of the 100% na dumating na pera sa palad mo, kung ano man ang tawag mo dyan, kung saan man galing yan, maliit man o malaki, ang perang dumating sa palad mo, 10% goes to the Lord, tithings mo yan, kahit ano pa ho ang relihiyon mo. No? We believe that there's this power beyond our control. That means na we want to be more blessed. Whatever you believe, whatever your faith, whatever your religion, it doesn't stop you from having faith. No? And therefore, we say na yung 10% po ay ilagay natin sa ating tithings. We give it to church or we help others. Basta nanggaling sa puso mo ang bukas sa kalooban mo na itulong po ito sa ibang tao. Ito ho ay pagkakataon na makita ni Lord na kailangan niya ng mas maraming blessings kasi siya ay nagbibigay din sa iba o siya ay tumutulong din sa iba. No? We become abundant because of our tithings as well. That's why in our teachings po in IMG, we always do the abundance formula. So 10% kaltas ka agad yan. No? 10% ng dumating sa palad mo, kaltas ka agad yan. Maliit man o malaki, kaltas ka agad yan. Para po sa tithings natin. Yung 10% na yan, kung yan po ay, ikaw ay may kinita na 1,000 piso, di yung 100 pesos po, tithings yan. Bigay mo kay Lord. No? Kung ikaw ho ay kumita ng 10 piso,
yung piso po, bigay mo kay Lord. Ladies and gentlemen, it doesn't matter how big or small, 10% should go to the Lord. 10% should be coming from your heart to help others. To be abundant, no? To be blessed. And then 20% kaltas din kaagad para po sa ating pagpapalago, para po sa bukas mo. Bakit? Ladies and gentlemen, kung nanggaling po yan sa pinaghirapan mong kitain, ikaw ho ang naghirap, di ba? So dapat bayaran mo sarili mo para bukas. Bayaran mo sarili mo, advance para bukas. Because hindi ho habang buhay ay kaya mong magtrabaho. Hindi habang buhay ay kaya mo po na gawin ang ginawa mo, kaya ka binayaran ng extra or kumita ng extra. Hindi ho habang buhay ay lagi ho tayo na may nakukuha. So habang may nakukuha, dapat nagtatabi. Hindi lahat ginagastos. Yung matitira na 70% po, doon sa dumating sa palad mo, yun lang ho ang karapatan mong gastusin. Again, the 70% na natitira or natira sa palad mo, yun lang po ang karapatan mong gastusin. So ano ho ang correlation niya sa atin pong topic ngayon? It is the same po sa kung ikaw ay hinire, ikaw ho ay nagtrabaho at sinabi sa iyo na, ito ang sweldo mo, pero may dagdag ka na bonus, no? Ito ang sweldo mo talaga kada buwan. Pero may dagdag ka doon sa dulo. Huwag mo pong isipin yung dagdag. Huwag mong isama doon sa ating talagang kung magkano ang sweldo sa iyo. Ihiwalay mo yun. I-separate mo sa payroll, no? Ladies and gentlemen, the reason why you separate that is because you will have that on the side for your tomorrow. The same with our abundance formula. May 20% kang itatabi para bukas. So kahit po ito ay bonus lamang, ito ay 20% na itatabi mo na. At yung 70%, yun lang po ang pag-iisipan saan mo dapat ilagay ito. Or, better yet, the entire thing, na bonus, the entire thing, we will think of where to put this money because this is an extra already. So, yun ho yung ating mga pagplanuhan. Right? So, ano pa ba ang pwede natin gawin doon sa ating 13-month pay? So, meron ho tayong tinatawag na emergency fund. Okay? Meron tayong tinatawag na emergency fund. So, what it means po ay tayo ay medyo hirap lagi na makapag-ipon sa ating pang-araw-araw na galing sa pang-araw-araw na sweldo o kada linggo, no? O kaya sa ating pong kada buwan. Alam naman ho natin na kailangan natin makapag-ipon ng emergency cash. Alam naman ho natin na at least ang katumbas niyan ay 3 hanggang 6 na buwan. It used to be 1 to 3 months, no? But ngayon ho, ang sinasabi natin is dapat nga hanggang 1 taon na ang cash, no? So 3 hanggang 6 na buwan o kaya hanggang 1 taon, cash yan, katumbas ng sinisweldo mo. Dapat po, yan ang emergency fund mo. Hindi mo natin emergency fund si nanay, si tatay, o kaya ang atin pong mga kaibigan natin, no? Hindi ho natin emergency fund yung alam nating mauutangan mo. Hindi ho sila ang emergency fund. Ang emergency fund ay ikaw mismo ang nagtatabi para po sa bigla ang gastusin, bigla ang bayarin, o kaya nawalan ka ng trabaho. Imagine niyo po ito. Kung nawalan ka ng trabaho, di ba? At may naipon kang hanggang 6 na buwan na katumbas ng sweldo mo. Ibig sabihin po, may 6 na buwan ka na kaya mong bayaran ang mga responsibilidad, renta, grocery, lahat ho ng mga medisina, lahat po ng kailangan ng mga anak mo kasi naitabi mo po yung hanggang 6 na buwan. So sa loob ng 6 na buwan, ikaw ho ay maghahanap ng trabahong gusto mo. Hindi yung kung anong unang trabahong makita mo, tatanggapin mo dahil po may mga babayaran kang bills next month, di ba? So again, this is our way of giving you an opportunity na ang iyong
bonus o ang iyong 13-month pay na hindi mo na itabi during the year from January to November, no? Hindi mo na itabi, well, eto na po ngayon, no? Ngayong buwan, yung extra na ibibigay sa'yo, yan po ang ipunin mo na emergency fund. Idagdag mo na yan sa emergency fund. Kung extrang buwan yan, o at least 5 buwan na lang po ang iipunin mo. Kung extrang 2 buwan yan, o di 4 na buwan na lang ang iyong iipunin. Ladies and gentlemen, ano ba prioridad natin? Gusto mo ba na medyo ang ating pong pakiramdam hindi tayo laging nag-iisip na pag may mga biglaing gastusin, ninenervyos ka na? Pag may mga medyo delikado ka sa trabaho, baka masisante ka, ninenervyos ka? Paano po kung ikaw ay may emergency fund? Paano po kung ikaw ay hindi ka matatakot na, bigla kang mawalan ng trabaho ngayon? Hindi ka matatakot na wala kang pambayad sa renta mo bukas, sa susunod na buwan? Ladies and gentlemen, di ba po? Mas maganda yon. So pag dumating ho ang ating bonus, make sure to have something on the side. Make sure to have something that could make you at least feel secure enough sa loob ng 6 na buwan na itinabi mo, makakahanap ka ng kasunod na trabaho. O kaya, mababayaran mo po ang iyong mga bills man lang. Alright? So yan ho ang ating pag-increase ng ating emergency fund. So yan ho yung dagdag natin, no, sa ating anong gagawin natin diyan. So kasunod po ay ating building ng ating retirement fund, no? So pag sinabi ho natin na meron tayong extrang dadating na pera, may extrang bonus tayo, may extrang mga commission bonus tayo, mga taga-IMG diyan, this is the time of year, no? So when we get this, wag niyo hong isama yan sa ating mga kada buwan, kada araw, kada linggo na nakalista ng bayarin. Hindi ho, nakaseparate yan. No? And then dahil nakaseparate yan, anong gagawin mo? Nakaseparate po yan, di ba? Maghanap po tayo ng ibang paglalagyan. Such as, another thing that we have to think of is retirement fund. Remember ho yung sinasabi natin na, pag medyo nakaluwag na ako ng konti, saka ako magtatabi ng aking pang-retirement fund. Diba? Pag nakaluwag na ako ng konti, saka ho ako magkakaroon ng pagkakataon na magpaplano na para sa aking retirement. Paano po kung ngayon yun? Paano kung sabihin ko sa'yo na eto na yung nakaluwag ka na ng konti? Isama mo na ito sa ipaplano mo para sa retirement fund mo. Tandaan ho natin hindi ho habang buhay ay kaya mong magtrabaho. Ang pagkakaroon ho ng sakit o aksidente na magkukos sa atin na hindi na tayo makapagtrabaho bukas, hindi ho natin alam kung mangyayari ba yan. At pag nangyari yan, kailan ba? So dapat ho, meron tayong tinatawag na paghahanda. One of them is to build a retirement fund. One of them is to make sure that you even start a retirement fund. There are others na hindi ho makapagsimula dahil nga walang extra. Well, eto na po yun. Eto na yung extrang sinasabi natin. Eto na po yung extrang pagkakataon mo na pwede mo pong gamiting pangsimula. No? So, building of a retirement fund can be difficult at others, no? With others. Because sometimes we don't know where to put the money. Sometimes you don't even know how much is enough. How much should I goal for? So, ito po ay dagdag natin sa ituturo ngayon, no? For you to retire, dapat po isipin mo yung times 20. Magkano ba ang gastusin ko kada araw? Multiply ko ng 7 araw. Yan ho ang gastusin ko sa isang buong linggo. Magkano ba, ilan bang linggo sa isang buong taon? 52. So kung magkano ang gastusin ko
sa isang linggo, multiply ko po ng 52 weeks in a year. Ibig sabihin, alam ko na kung magkano ang gastusin ko sa isang buong taon. Now, para malaman mo kung magkano ang kailangan mo pag ikaw ay nagretiro, yung isang buong taon na gastusin mo, multiply mo po ng 20. Times 20. Sa isang buong taon mong gastusin, multiply mo po ng 20. Mula ngayong araw na ito, ikaw na nakikinig sa TikTok, ikaw na nakikinig po sa ating Facebook natin na Kapihan Live. Ladies and gentlemen, magkano ang sweldo mo kada araw? Multiply mo ho ito sa 5 araw o 7 araw, kung ilang araw ka ho nagtatrabaho sa isang linggo, no? And i-match mo yon sa kung magkano bang gastusin mo. Kung mas malaki ho ang gastusin mo kesa sa sinesweldo mo sa isang linggo, ang computein mo po magkano ang gastusin sa isang linggo. Kasi kung mas malaki ito, no? So eto na po ang gastusin mo sa isang linggo. Therefore, multiply mo po ng 52. Yan yung 52 na linggo sa isang buong taon. We don't talk about just 12 months, no? We don't just assume that it's only 4 weeks in a month. Total po sa isang buong taon, there's 52 weeks. So kung magkano ang gastusin mo, magkano ang bayarin mo sa isang linggo, multiply mo po yan ng 52 weeks. And then malalaman mo, eto ang kailangan ko sa isang buong taon. Hindi ho kasama dyan pag nagtaas ang mga bilihin, ha? Presyo ng bilihin. Yan ho ang typical na gastusin mo base sa ngayong araw na eto ang alam mo na gastusin mo, bayarin mo kada araw, kada linggo sa isang buong taon. And then multiply mo ng times 20. So mula ngayong araw na ito, ang iisipin mo, paano ko maaabot ang times 20 ko na mas maaga para ako ay makapagretiro. Tandaan nyo po, wala sa edad ang pagre-retiro. Hindi ho natin sinasabing, pag ako ay nag-60, ako ay nag-65, saka ako magre-retiro. O pag sinabi ng gobyerno, etong edad na pwede ka magretiro, doon lang ba pwede ka magretiro? Hindi po. No? Ang pagre-retiro ay nasa pondo, nasa pera. Kung may sapat ka na pangbayad sa pang-araw-araw na gastusin mo, pwede ka magretiro. Kaya pwede ka magretiro even as young as 30s, no? 40s. Meron nga iba, 20s. Nag-retire na. Why? Because they were able to amass a certain amount of money that they can invest. At eto lang ang kumikita para sa kanila. Hindi na nila kailangang magtrabaho pa. Dahil ang kita, ang interest ng kanilang investment, yun na po ang magbabayad sa pang-araw-araw nilang gastusin. May mga nakikita kayong kumikita po sa mga Facebook, kumikita sa mga TikTok, the ones that in the live selling and all of that. Marami ho ang kumikita dyan. Malaki ang kanilang kinikita. Ang tanong doon, na itatabi ba? Kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung wala pong naiipon, lahat yan ay ubos din. Hindi ka pa rin makakapagretiro. Hindi mo pwedeng ihinto ang pagtatrabaho mo kung saan ka man kumikita. Dahil wala kang naitabi. Na yung naitabi mo ay dapat continuous na kumikita. Marami ho ang ating mga nakakausap na magaling hong mag-ipon. Magaling tabi ng pera, no? Pero hindi marunong kung paano palaguin yung naipon nila. Yung naitabi nila. Hindi alam. Bakit? Walang nagturo eh. Kaya nga po dito sa IMG, no, yung nasa likod ko, if you are in Facebook and sa atin pong TikTok, Kapihan Live, this is our financial literacy campaign. No? Financial literacy campaign. Sa buong mundo po, sa mga Pilipino, tinuturo natin in International Marketing Group. We give you the learnings.
We give you the workshops. We give you the teachings, even the books. And on top of that, yung mga kapartner po na international marketing group, nagkakaroon ka pa ng mga discounts, yung mga solutions, financial solutions, which you, yourself, will decide. Walang ibang makakapilit sa iyo kung anong dapat mong gawin. Wala hong ibang makaka-push sa iyo na, baguhin mo buhay mo. Hindi ho, ikaw lang yan. So, kailangan magdesisyon ka. And that, ladies and gentlemen, is what International Marketing Group does. It is not about selling. It is not about recruiting. It is about making sure that you understand exactly how to manage your own hard-earned money. It is to know exactly ano ba ang aking pwedeng gawin sa perang kinita ko na. Hindi yung kung ano lang ang gusto ko ngayon pwedeng gawin sa perang kinita ko na. Hindi yung kung ano lang ang gusto ko ngayon pwedeng gawin sa perang kinita ko na. Hindi yung kung ano lang ang gusto ko ngayong araw na ito, ito ang aking gagawin. No? Okay. Sorry, at may nakita akong magpapa-co-host. Alright. Just give me a moment. Mag-comment lang po tayo dyan. I see messages sa atin pong TikTok. Mag-comment po kayo and I can read it. No? I'm gonna try to read it. If not, then afterwards. Alright, so again po, ang ating tinuturo dito is for you to have an option on what you should be doing sa atin pong pang-retirement fund. And when we talk about the retirement, we have to talk about pang-sariling desisyon. Hindi lang po kasi ito po pwedeng basta ituro mo lang na nanggaling sa libro, nanggaling po sa mga YouTube, nanggaling po sa ating mga TikTok, or even our Facebook natin, mga live streaming. Whatever that you get to watch, whatever that you get to read, one time, few times, no, does not mean na alam mo na ho kung ano ang pwede mong gawin. What you really need is the right learning, the right guidance, the step-by-step guidance. No? And that's what professionals does. Dito sa International Marketing Group, ang mga members ay nag-aaral ng pang-sarili na kaalaman. Ang mga members ay nag-aaral po with getting the certifications for them to also share to others. That they get to be certified to share to others, to give their knowledge to others, kung ano ang naibago nila, na ituro nila sa kanilang mga pamilya at sarili nila na ibago po, ay ituturo din nila sa ibang tao. Ladies and gentlemen, I hope that you get to actually take a look po. Kung sino ang nag-send ng link na ito sa inyo ngayon, take a look to have a time na mag-sit down with them. Tell them na ready kang malaman kung anong meron. I promise you, it is not gonna be a time na masasayang po. Nasa sayo yan. Dahil ikaw ho ang magdidesisyon. Ang importante, maintindihan mo na may option ka pala. Alright? Next po, no? So sabi natin is for our retirement fund. Doon natin ilalagay ang ating 13-month pay, ang ating bonus, whatever it is that extra na dadating, no? Ang next po is of course, kasunod nun, is to invest it. So when you think na, ito ay aking itatabi, no? Isi-save ko ito for my retirement. It should not stop with just you put it on the side, you put it in your safe, you put it in a bank. No, it's not supposed to be just that way. Why? Because kailangan po na kumita ito. Kailangan ho magtrabaho ito. Tandaan mo po, ang bilihin ay pamahal ng pamahal ng pamahal. Kung 20 years ago, or maybe even more than that, maybe 30 years ago, pag ikaw may 1,000 piso, pumunta ka sa grocery, marami ka mabibili. More than one plastic bag ang dala mo. Back then, we still used plastic bags. No? More than that. Ngayon po, yung 1,000 piso mo, baka nag-alog-alog na yung plastic mo, di ba? Kasi yun lang ang nabili mo. Ganun din ho sa gasolinahan.
30 years ago, 1,000 pesos, pumunta ka sa gasolinahan, baka may sukli pa ho. Na full tank mo na ang kotse mo, may sukli ka pa. Ngayon ho, ang 1,000 pesos mo, hindi man lang umabot po sa kalahati ng gas tank ng kotse mo, di ba? So, ano po ibig sabihin nun? Nagmamahal ang ating pong gasolina, ang ating bilihin, ang ating mga bayarin. Kung nagmamahal ang bilihin, ang gasolina, ang bayarin po natin, sa tingin mo, yung tinago mo, nadadagdagan ba? Yun na lang ang tanong ko sa'yo. Yung itinabi mo, na sinabi mo, kailangan mag-save ako ng pera. Hindi mo pinagtrabaho, hindi mo pinakita, hindi mo ininvest. Madadagdagan ba? Kung nilagay mo sa ilalim ng unan, ilalim ng kama, sa baul. Baul. Yeah, baul. Pag nilagay mo po sa baul, yan ho ba ay madadagdagan? Diba po? Hindi naman. So, kailangan pagtrabahuhin. Kailangan po gawin mong puhunan sa kahit na anong alam mo na pwede itong lumago. So, paano mo malalaman kung ano ang dapat na paglagyan? Paano mo malalaman kung anong puhunan ang sisimulan mo dapat? Isa na po dyan, si International Marketing Group. Again, International Marketing Group is the key, the solution of your options. You need to learn it. You need to understand it. You need to make a decision for yourself, your family, your loved ones. And it starts with a decision today. Ladies and gentlemen, Nobyembre na. Ibig sabihin, may mga dadating na aginaldo. Ibig sabihin, may mga dadating na 13-month pay. May mga bonuses na dadating. Even with companies that have agents that are selling, they also give commissions. Bonus commissions. Ladies and gentlemen, anong gagawin mo dyan? Aba, alamin mo po ang tamang paraan. Alamin mo po ang tamang solusyon na aangkop sa pangarap mo. Tamang solusyon na aangkop. Ano ba ang goal mo? Ang goal mo ba ay sa mga sumunod na taon ay bibili ka na ng bahay? Ang goal mo ba ay ilang taon na lang ay ang mga anak ko magsisimula ng mag-aral? Magkano ba ang tuition ngayon? Aba, tataas pa ho yan, ang tataas. By the time na makarating ho sa kolehiyo ang anak ko, magkano na kaya ang tuition? O di ba tataas? So yung tinatabi mo ngayon, dapat po sinasabayan na tumataas din. Dapat ma-outpace niya ang inflation. Ladies and gentlemen, it's one of the reason why you need to invest that money that you put on the side. Kailangan mong itabi yung pera galing doon sa sweldo mo. No? Parte ng perang yan ay itatabi mo. Pero yung itinabi mo po na pera, dapat palaguin mo. Hindi po sapat yung, kumita ako. Nagtabi ako ng pera. Parte ng kinita ko, tinabi ko. Parte ng bonus ko, tinabi ko. Hindi po sapat yan. Kailangan, palaguin mo yan. Yung itinabi mo, isipin mo, na dapat kumikita ito habang ako ay nagtatrabaho, habang ako ay kumikita, yung perang na itabi ko, siya din ay nagtatrabaho, kumikita din siya. Kasi time will come, ako, hindi ko na kayang magtrabaho. Pero si pera na nagtatrabaho sa tabi ko, 24/7 po yan na nagtatrabaho. Kumikita yan 24/7. Kahit tulog ka, kahit kumakain ka, kahit naglalakwatsa ka, siya ho ay nagtatrabaho. Siya ho ay kumikita ng pera. Depende kung saan mo ilalagay ito. Dapat po aangkop sa pangarap mo, sa goals mo, sa target mo. Ladies and gentlemen, po aangkop sa pangarap mo, sa goals mo, sa target mo. Ladies and gentlemen, that is what the school does. That is what we are saying na ang eskwelahang International Marketing Group
ay magbibigay sa'yo ng tamang kaalaman na hindi po naituro sa atin nung tayo ay nasa eskwelahan pa. Hindi ho na-instill sa atin yan. Ang sabi lang sa atin dati, o magtapos ka ng pag-aaral. Maghanap ka ng magandang trabaho para masustentuhan mo ang pamilya mo. Pag may extra kang pera, ilagay mo sa bangko. Diba? Yun lang po ang turo sa atin. Medyo pinapalitan na po natin ngayon kasi ngayon, mas may alam na tayo. Hindi pala sapat na tayo ay mag-aral lamang at magtrabaho pagkatapos. Dapat po, unang sweldo. O hanggang ngayon, no? Ngayon mo lang nalaman. So, hindi na ito unang sweldo. At least nalaman mo. So, yung susunod na sweldo ko, 10% should go to the Lord. 20% kaltas ko kagad yan. Para po sa aking bukas. Palalaguin ko yung 20% na yan. Yung 70%, yun lang po ang karapatan kong gastusin. Ulitin ko. Only the 70% ang karapatan mong gastusin. Pag ikaw ay nire-recruit para magtrabaho at sinabi sa'yo na eto ang sweldo mo, tandaan mo po, 70% lang ang iisipin mo na sweldo mo. 10% para kay Lord. 20% palalaguin mo. Hindi yan kasama sa pinaplano mo kung paano gastusin. Sinasama mo yan sa iyong plano kung paano mo palalaguin. Ladies and gentlemen, investing the money that you are gonna be getting on your 13-month pay, on your bonus, aginaldo, no? Yan ho ay dapat na pag-aralan. Please sit down with the person who sent you this link. Kung nakita nyo lang po na dumaan sa inyong mga newsfeed ang ating pong streaming ngayon, then you can message me there. I can guide you. I can give you options. No? Magsisimula po sa pag-aaral. Dahil hindi ho ito bentahan. Hindi ho ito rekrutan. Magsisimula po sa pag-aaral. Kailangan maintindihan mo kung bakit kailangan mong mag-aral. Kahit yun man lang. And then you decide. Para po yung sinasabi natin na gusto kong maging doktor. No? Gusto kong makatulong sa mga taong para mapagaling ko sila. Gusto kong maging doktor. Hindi ko po pwede na bukas doktor na ako. Diba? Kailangan no, pag-aralan ko. Kailangan din no, pumasa ako sa magkaroon ako ng lisensya para mag-practice ng ating profesyon na pinili kong pagiging doktor. At kada taon ho, no, ay kailangan kong nag-update ng aking kaalaman ng pagiging doktor doon po sa mga sakit na dumadating, na iba't ibang sakit na dumadating. Kailangan alam ko kung paano ito gamutin. Kaya ho, kailangan na meron kang mga units na ina-earn mo for your own profession na pinili mo na dapat ho updated ka. So ladies and gentlemen, ganun din po sa pagkakapera. Hindi po sapat na, may nabasa ka na isang libro, may napanood kang isang TikTok, 2, 3 na napanood mo. Hindi pa pwede na, may napanood ka sa YouTube. Kailan mo ba napanood yung nasa YouTube? Kailan pa ginawa yun? Baka ho, outdated na yun. Di ba? So, ang kailangan, eskwelahan. Kailangan may step-by-step guidance ka at hindi ho yan humihinto. Hindi ho po pwedeng sabihin mo na, hanggang ngayon lang, nag-aaral ako, tapos na. That's it. No? Hindi ho. Continuous yan for the rest of your life. And that, ladies and gentlemen, is International Marketing Group. It is not to sell you a product that you don't need. It is a school that will guide you step by step. Alright, so next. No? So tapos na tayo doon sa, meron tayong sinabing ihiwalay mo ang ating 13-month pay na yan sa iniisip mong sweldo mo sa isang buong taon. Ihiwalay mo yan, di ba? Pangalawa, sabi natin, dapat emergency fund. No? Mag-build ka ng emergency fund mo. Pangatlo, sabi natin, pang-retirement fund. Pang-apat, sabi natin, i-invest natin yan. Pang-lima, magbayad tayo ng mga utang. Malamang po,
sa isang buong taon na to, since January hanggang ngayon, let's just say na tayo ho ay nagkaroon ng mga utang. Tayo ho ay nagkaroon ng mga extrang gastusin na naipasok natin sa credit card. Hindi naman natin na fully pay kagad ang credit card. So therefore now, this is our way of saying na eto na yung panahon na pang-catch up natin. Eto na po yung pondo na pang-catch up natin na mabayaran natin yung mga yun. Diba? So kailangan po, bayaran natin. Inutang mo yan eh. Kailangan bayaran mo kaagad. Ladies and gentlemen, try to Google, no? If you are not IMG yet, try to Google Rule of 72. There was a comment a few weeks back sa atin pong topic. We were talking about Rule of 72 in one of our video clips. And one of the comment said na scam daw ang Rule of 72. So, syempre, you cannot control naman ho ang mga nagko-comment, no? You can only respond to them. So I responded. Hindi na siguro niya binasa, but then ang point lang po doon is nag-comment siya ng scam. Hindi ho tayo naapektuhan sa mga comments na ganyan. But it only goes to show, marami pa ho ang dapat nating turuan. Imaginein mo, hindi niya alam na 530 years na nasa financial books natin ang Rule of 72. For someone to even say na scam ang formula na Rule of 72, para mong sinabi na 1 plus 1 is 2. Ang sagot niya sa'yo, scam yan. That's mathematics. Pero bakit yun ang sagot? Kasi hindi ho naituro sa eskwelahan eh. So ladies and gentlemen, if you are listening now, and you have not heard Rule of 72, dapat ho, kausapin nyo na yung nag-send ng link na ito sa inyo. Sit down with them. Dahil nasa libro po natin, no? Ang mga examples kung anong ibig sabihin ng Rule of 72. Paano yan makakaapekto sa buhay ko? And if you become a member of IMG, we even give you the workshops for you to really understand how to pay off your debt. Because Rule of 72 is even being used, no? Sa utang o sa pag-i-invest. Doon mo makikita kung gaano kabilis dumoble ang utang mo dahil sa interes na nagpapatong dito, o kaya kung gaano kabilis dumoble ang investment mo dahil ang interes ay nagpapatong. Kung gaano kabilis dumoble ang utang o ang investment, depende po kung gaano kalaki o liit ang interes. We use the formula Rule of 72. Albert Einstein made it popular, no? He did not invent it. It is way before his time na si Rule of 72 ay nasa financial books natin, nasa accounting books natin. It is the father of accounting that was first published yung Rule of 72. Over 500 years ago. But the thing po is, we need to still use it to understand para po sa sarili nating pagpaplano sa ating perang pinaghirapang kitain. Saan mo ilalagay ito? Sa maliit na interes? Sa malaking interes? Aba, depende. Ako ba ay umuutang o ako ay nag-i-invest? I-apply mo po sa dalawa eh. So para malaman mo kung gaano kabilis mabayaran ang utang mo, lagay mo po sa Rule of 72. Kung ikaw ho ay nag-i-invest, gaano kabilis dumoble ang aking investment, lagay mo rin po sa Rule of 72 para masabi ko kung kailan ko gustong maabot ang pangarap ko. Kung ako ay magpapaaral po ng anak ko. Ngayon ay 1-year-old siya. By age 19, magsisimula na siya sa kolehiyo. That means po that I have certain amount of time na palalaguin ko ang kapiranggot na naitatabi ko galing sa aking sweldo. So mamimili ako ng eskwelahan ngayon. Ang eskwelahan na napili ko, eto ang kanyang presyo ng tuition fee ngayon. Alam niyo ho, dahil sa inflation, malalaman ko kung gaano kalaki ang patong ng aking tuition fee na dapat abutin by the time na magkolehiyo ang 1-year-old na anak ko. Paano?
Rule of 72. Mathematics lang po, di ba? Para makompute mo kung gaano kabilis dumoble ang ipapatong doon sa aking planong abutin na pangbayad ng tuition fee ng anak ko, kailangan ko po ng Rule of 72. So ladies and gentlemen, that is not a scam. That is a formula. So ganun din po. Kung may inutang ka nung January of this year, siguraduhin mo po na mabayaran mo. And maybe, because of your 13-month pay, maybe because of your bonus, you are able to pay that off. Bakit ko sasabihin sa'yo na bayaran mo ang utang mo imbis na palaguin mo na lang, gamitin mong pera yung palaguin na lang? Dapat po, mas unahin mong bayaran ang iyong utang. Kasi ang utang po may interes. Kung halimbawa, mas malaki po ang interes ng utang kaysa doon sa kikitain ng investment mo, di ba ho, lugi ka? Kaya dapat, kung malaki ang interes ng utang, unahin mong bayaran yun. So yan ho ay isang rason, isang paraan kung saan mo dapat gamitin ang 13-month pay mo. Alright. Ano pa ba ang ating rason? Ano pa ba ang ating mga gagamitin? Alright, just give me a moment. Okay. So, ang atin pa hong pwedeng gawin, no? Meron tayong mga ipapaayos. Let's say na meron ho tayong bahay. May mga ipapaayos tayo sa bahay. Dinedelay mo ng dinedelay kasi wala pang pondo. Siguro po, tama na itong oras na ito na may bonus tayo, 13-month pay, na paayusin mo. Ang kailangan paayusin sa bahay, sa sasakyan, sa mga kung ano man ho ang nasisirang mga furnitures or mga kagamitan na nasa bahay, no? Baka panahon na po para gamitin ang pondong ito para paayusin yan. At the same time, tandaan niyo po, ang sira na parte ng bahay mo, mas matagal na sira po yan na hindi naaayos, mas lalaki ng lalaki. Kasi may iba hong natatamaan, may iba hong naapektuhan. So pwedeng mas lalaki ang sira ng bahay mo, sira ng kotse mo, kung hindi mo papaayos yan. Kaya isa pong rason, isa pong paraan para ating pong paglagyan ng ating 13-month pay ay yung mga repairs na kailangan gawin. Next naman po, fund a fund. Meaning, kung meron ka pong mga pondong sinasabi natin, ito ang pondo ko para sa aking pangbakasyon, o ito ang aking magiging pondo para sa aking bibilhin na condominium, no? Ang aking pangdeposito o ang aking pambili ng sasakyan, o yung sasakyan na ito ay para gawin kong taxi, kikita ako nagkikita, hindi ito pang forma, no? So, business na rin ito. Hindi ko masimulan. So, idadagdag ko ito sa fund na tinatabi ko para maabot ko ang pangarap na yon, para maabot ko ang goal na yon. Meron naman pong iba gustong magsimula ng kanilang mga business. O pandagdag na po ito para doon sa aking magiging business na gagawin, no? Merong iba na gustong magkaroon po ng karinderya o kaya magbebenta ka online, no? You're trying to fund a goal, you're trying to fund a life, a fund, a future, a business. So, eto ho ay fund na dadating sa'yo para doon sa goal mo na fina-fund mo din. Right? And lastly po, no? Lastly, well maybe, hindi lang po ito ang huli, pero eventually po ay, ito ho ay talagang kailangan ding pag-usapan. You can spend it for yourself. That's also another option, no? You can spend it for yourself. Pwede yung yourself right now or yourself tomorrow. Okay, iba po yun, no? Yourself tomorrow. Yan ang ating bayad mo sa bukas mo, kaya palaguin mo yan. Ikaw pa rin naman ang makikinabang dyan, pero mas malago na. That's yourself tomorrow. Yourself today. Baka may mga kailangan ho tayo ngayon na hindi mo inuna during
during the entire year kasi wala kang pondo. Lahat ay binayad mo sa mga responsibilidad mo. Ngayon po, pagkakataon mo na para naman sa'yo. Hindi naman nun natin sinasabi na mali, no? Na gumastos para sa sarili natin. Pero tandaan ho natin, 70% lang ang karapatan mong igastos dyan para sa sarili mo. Kasi 10% pupunta kay Lord. 20% para po sa pagpapalago. 70% lang ang para sa self. Ngayon, kumpara po sa atin ang ating iniisip, no? And then finally ho, no, pinaka-last ay ang ating pong tinatawag na you can use that to bless others. Ladies and gentlemen, there's a lot of people that we think po na just because IMG or International Marketing Group uses our abundance formula as part of our teaching, they think that we are just we are Christians, or we are just using this as our platform in our religion. Actually, hindi po, no? Kahit ano man ho ang ating relihiyon, kahit ano man ho ang ating mga paniniwala natin, wala po yon pagdating sa tinatawag nating dapat nating gawin. Helping others should always come from your heart. Doing things to others should always come from bukas sa loob mo na gagawin mo ito, no? So that's why we say po na you should also help others if you are okay na. Unahin mo muna sarili mo and then you get to help others. But if you are already good dahil na-build mo na ng solid financial foundation mo and you still have the extra money na dumadating, then masasabi ko sa'yo, ready ka na para tumulong sa iba. So you get to help others. You get to bless others naman. Mas malaki pa rin ang dadating sa'yo, ibibigay sa'yo ni Lord na blessings. Why? Because you bless others as well. So ladies and gentlemen, I hope, no, na ito pong ating topic ngayon ay makapagbigay po ng a little bit of mindset that could give you na magpaplano na ako ngayon. Magsisimula na ako magplano ngayon. Sana po ay makatulong itong mag-push sa'yo ng konti. Try to understand what companies such as International Marketing Group is here to educate. Try to understand that. And sit down with the person who invited you. Sit down with the person who sent you the link. Sit down with the person who's willing to actually educate you. Just have an open mind, no? Kasi meron ho tayong mga malamang na maririnig na hindi pa ho natin narinig dati. Ang makagandahan po doon ay ito ho ay manggagaling sa sarili mong desisyon. Wala hong pilitan dito. Ang ginagawa lang po natin ay tayo mismo ang magde-decide para sa sarili natin. Pero para malaman mo kung ano ang tamang desisyon para sa sarili mo, kailangan alam mo ang iba't ibang option. Yung tamang daan, kumbaga. Di ba? So, ladies and gentlemen, please talk to the person who invited you, or you can comment sa Facebook ko natin na Kapihan Live page, or dito po sa ating TikTok natin na account, no? Follow it. We also have the YouTube after po nito. I will upload our replay, full replay natin in YouTube, and you can watch it there. It's also called Kapihan Live. You can subscribe and you can share that full replay doon po sa ating YouTube na link natin. So maraming salamat po, no? And I'll see you guys back here again next week. Yes, it is November. So medyo maikli lang po sa November ang aking pwede ako dahil always towards the end of November nakaka-cancel ko po ang ating Kapihan Live because I travel, no? But there's still few more weeks in November that we are still gonna continue our every Sunday 10 p.m. in the Philippines na Kapihan Live. And if you are elsewhere in the world, please take a look po dahil tulad po dito sa North America, nag-atras na po ng isang oras ang ating oras, no? So, therefore, nag-fall back na tayo. So, therefore, hindi na po 10 o'clock in the morning dito sa New York. It's going to be 9 o'clock in the morning ang ating pong Kapihan Live. Sa Pilipinas po, pareho pa rin yung 10 o'clock, no? Every Sunday, 10 o'clock in the evening every Sunday. But
syempre sa ibang bansa po ay nag-iiba ang oras, no? Every time na nagfo-fall tayo. So, again, ladies and gentlemen, just send po ang ating mga link natin and subscribe with our Kapihan Live page or Kapihan Live po na nasa TikTok or sa YouTube natin. Maraming salamat po and God bless everyone. Alright. Just give me a moment.